ko hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Ngunit nararamdaman ko rin ang Kanyang paanyaya. Nararamdaman ko rin na kahit ako'y lumalayo sa Kanya, nararamdaman ko na mas umiinit ang Kanyang pag-ibig. Ulit din niya tanggapin na kahit napaka-faithful niya sa'yo, pero napaka-unfaithful mo sa Kanya, He wants you to come back. Huwag kang lalayo, bumalik ka. Huwag po tayong mag-alala kung minsan na ang panalangin natin ay parang hindi naririnig ng Panginoon. Parang lang po yun, pero ang totoo po, nakikinig palagi ang Panginoon sapagkat, siya ay tapat sa atin. Bagamat po ang daan na ating nilalakaran ay puro problema, puro trials, madaming temptation, ngunit nariyan ang Panginoon, handang tayong yakapin, handa tayong i-comfort once na tayo nagkaroon ng problema. Lagi nating tandaan na ang Panginoon ay nandiyan para sa atin. Na handa niya tayong tulungan at handa niya tayong i-guide. Sapagkat ang Diyos lamang na si Kristo ang makapagbibigay sa atin ng walang hangganang kasiyahan at nag-uumapaw na pagmamahal. Hindi po rason na tayo lumayo. Ang nais ng Panginoon ay tayo lumapit.
Medyo yung pinaka one. Muna. Yung one. Sunday. Di. At yung pangalan niya. Pinaka-wala. Ba't yun nagaling? Nasubuan pa lang siya ni
Magandang gabi, PK Church. Magandang gabi din, Liste. Magandang gabi, Brother Dave. At ngayon po, amin po kayong welcome sa ating pong first session ng ating pong Week of Prayer na may temang I have seen the Lord. Isang malaking kagalakan po na makita ngayong gabi ang inyong pong mga magagwapo at magagandang mga muka. At isang malaking kasiyahan rin po sa akin na makita na ang mga miyembro po ng PK Church ay talagang dasig ang pagsuporta. Talagang dedikado sa pagsuporta sa mga programa po ng ating pong church, hindi po ba? Kung mapapansin po natin, although iilan pa lamang po tayo, kitang-kita ko po sa inyo pong mga mukha ang dedication na umattend ngayon pong ating pong first session. So pagpalain po talaga natin ng Panginoon. Amen. So gayon na rin po amin pong binabate ang ating pong mga online viewers na nakasubaybay at nanonood po sa atin. Welcome po sa ating Week of Prayer. And lastly, amin pong wini-welcome ang atin pong buong congregation. Whether kayo po ay mga bisita, kayo po ay mga members na ng PK Church, o kayo po ay nanonood online, lahat po tayo ay welcome sa atin pong program ngayong gabi. So, Brother Dave, since ito ang ating first session, siguro marami sa atin ay wala pang ideya kung ano ang ating tema na mapapakinggan natin ngayon. So, maaari mo bang i-share sa amin kung ano yung alam mo tungkol dito? Ayan. So, to introduce po muli sa inyo, ang tema po ng ating pong Week of Prayer ay I have seen the Lord. Kung saan sa buong linggo po ng ating pong Week of Prayer, tayo po ay makakarinig ng kwento mula sa mga stories, sa mga characters sa Bible na kung saan kanila pong na-encounter ang Panginoon, personal na nakilala at nakita ang Panginoon sa kanila pong buhay. Ngayon, baka nagtataka po kayo, bakit kaya I have seen the Lord? Ang tema, hindi ba? Bakit kaya I have seen the Lord? So to give a little background lang po, familiar po ba kayo sa sa tema, sa quotation na to see is to believe? Familiar po ba kayo sa quotation na yun? Familiar ka ba sa quotation na yun, Sister Yes, Lindsay? of course, Brother I'm Dave. sure familiar tayo sa quotation na yun. And as a matter of fact, ang quotation po na yun ay parang naging paniniwala na ng karamihan sa mga tao, hindi po ba? Na kapag hindi nila nakita in person o wala silang nakita na pruweba, ay hindi sila maniniwala. Tama po ba? Agree po ba kayo doon? Minsan tayo may ganun din tayong mindset o may ganun din tayong mentality. Hindi po ba? So, dahil po doon po nanggaling ang ating pong tema na I have seen the Lord. Dahil throughout the week of prayer, maipapakita po talaga sa atin kung paano ang ating pong mga speaker ay na-encounter at na-meet ang Panginoon in person sa kanila pong mga personal na experiences. Tama ba, Sister Lindsay? Yes, at syempre po, ito po ay hindi lang connected sa ating pong tema, kundi connected din po sa ating pong mga personal na buhay at kung paano po natin na-encounter at ating pong Panginoon. At amin pong hinihilingan kayo na sana po sa ating pagsubaybay po sa ating programa, meron po tayong ma-reflect na kung paano po natin na-encounter ang ating pong Panginoon sa ating pong sari-sariling buhay. Amen. Ngayon naman, I'm curious. Curious din ba kayo mga kapatid? Ano kaya ang topic natin ngayong gabi? May alam ka ba doon, Sister Lindsay? Pwede mo bang i-share sa amin? So, to introduce po ang ating pong topic ngayon ay pumapaloob sa kwento po ni Jairus at kung paano pinagaling ni Jesus ang kanyang anak. So, dito po mawi-witness din natin kung paano personal na na-encounter ni Jairus ang kamanghamanghang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. At kung paano sa pamagitan ng istorya niya ay maaari din po nating ma-meet ang ating pong Panginoon sa ating pong mga personal na buhay. So, Brother Dave, may ideya ka ba kung sino yung mag-deliver ng message sa atin ngayong gabi? Buti na lang natanong mo kasi curious din ako, sino kaya ang speaker ngayong gabi? May idea ba kayo? Yan. So, ang mensahe po na atin pong maririnig ngayong gabi ay ihahandog po sa atin ng isa pong butihin na kabataan ng atin pong PK Church. Siya po ay isang tunay na masigasig at kung kilala niyo po siya in person, lagi po siyang palangiti at isang masayahin na kabataan. Isa po siyang estudyante na nag-aaral ng MD dito po sa ating pong paaralan sa AUP. At wala pong iba, ang ating pong speaker ay wala pong iba, kundi si Sister Jashel Kate Maribuhok.
Kaya mga kapatid, amin po kayong iniimbitahan na isang tabi po muna natin ang ano pong mga distractions na meron po tayo. Ating po mga cellphones, i-turn off po muna natin, itabi po muna natin ito. At buksan po natin ang ating po mga puso, itutok po natin ang ating po mga isipan sa programa po natin ngayon upang ang ating pong focus ay nakatutok lamang po dito. So muli po, thank you. Winawagan po namin kayo sa aming pong week of prayer at nawa po sa ating pong pakikinig ay pagpalain po tayo ng Panginoon. Ang atin pong theme song ay pinamagatang I Have Seen the Lord. Atin pong itong aawitin ng 3 beses at sa ikatlong beses po tayo pong lahat ay tatayo para sa ating opening song. Looking back, I see our guiding light. When doubts arise to make all things right. When path was unclear, you showed the way. And with every step, I trust in you. Lead with me through every stride. In your presence, my heart stays alive. You have lifted me from darkest night, and with your love, I found you light. For I've seen the Lord lifted me through every step you've led me to stand. I've seen your love, you raised me up. Yes, I have seen the Lord every day, and I will give glory to His name. From sorrow's depth to grandeur starts, taking us from darkest night into the light of love and might. For I've seen the Lord lifted me through every step you've led me to stand. I've seen your might, how you raised me up. Yes, I have seen the Lord every day, and I will give glory to His name. For I have seen the Lord. Isa pa pong beses. Tayo pong lahat ay umawit. Looking
Sit and lift the heavy hearts, from sorrow step to brand new starts. King us from darkest night into the light of His love and might. Let the Lord lifted me through every step you've led me to stand. I've seen your might, how you raised me up. Yes, I have seen the Lord every day. I will give glory to His name, for I have seen the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo at atin pong awitin ang ating theme song para po sa ating opening song. Looking back, I see your guiding light. When doubts arise, you make all things right. When path wasn't clear, you showed a way. And every step I trust in you. You have been with me through every stride. In your presence, my heart stays alive. You have lifted me from darkest night. And with your love, I found you light. For I've seen the Lord lifted me through every step you've led me to stand. I've seen your might, how you raised me up. Yes, I have seen the Lord every day, and I will give glory to His name. You have seen Him lift the heavy hearts, from sorrow step to brand new starts, taking us from darkest night into the light of His love and might. For I've seen the Lord lifted me through every step you've led me to stand. I've seen your might, how you raised me up. Yes, I have seen the Lord every day, and I will give glory to His name. For I have seen the Lord.
Ang prayer focus po natin sa gabing ito ay, ang una, tayo po ay aawit. Ang sunod ay kakaroon tayo ng 2 minutes congregation prayer. Tapos ako po ang magko-conclude. At pang-apat po ay tayo uli ay aawit. Bago po tayo manalangin ay gusto ko pong basahin ang sulat ni Mrs. White. Ang sabi, "Let us pray for faith to trust God's perfect timing, even when His answer seems delayed. It is only through Christ that Satan's power is limited. It is the momentous truth that all should understand. Satan is busy every moment, going to and fro, walking up and down in the earth, seeking whom he may devour. But the earnest prayer of faith will battle his strongest effort." Tayo po ay sama-samang lumuhod. Dakila natin Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Ngayong gabi, Panginoon, taglay namin ang kagalakan na kaming inyong mga anak ay magkasama-sama sa iyong bahay-sambahan upang kayo ay aming purihin, sambahin ang inyong kadakilaan. Sa oras na ito, unang-una, ay gusto naming purihin ka sa mga bagay na aming tinatamasa, sa aming kapaligiran, sa mga bagay na nilikha ninyo para sa amin, upang kami ay mabuhay. Sa mga oras na ito, inilalapit namin po ang aming mga sarili, na kung kami, Panginoon, ay may mga tinataglay na anumang uri ng mga pagkakasala, ang hiling namin, inyo kaming pakalinisin at patawarin, upang walang maging hadlang ang inyong pakikisama sa amin sa oras na ito ng aming pananambahan. Salamat, Panginoon, at kami ay inyong iningatan sa buong araw na aming paggawa at dinala ninyo kami dito upang patuloy ka namin purihin ang inyong banal na pangalan. Salamat sa buhay at lakas. Salamat sa aming mga maririnig na mga mensahe sa gabing ito, naway magkaroon ito ng bahagi sa aming buhay. Tulungan, Panginoon, na taas
po ang aming gagamitin ngayong gabi sa pagbabahagi ng inyong banal na salita, si Jaja. Puspusin siya ng banal na espiritu, kaalaman mula sa kalangitan. At ang lahat ng mga may bahagi, ng testimony, ang mga magbibigay ng mensahe sa awit at lahat ng mga bagay na aming sasagawa, ito naway magbigay ng kaluhuran sa inyo. Alam namin, Panginoon, na may mga bagay na makakadisturbo sa amin, ngunit tulungan kami na sana'y ang aming mga isip, ang aming mga diwa ay i-focus lamang namin sa inyo at kami ay ilayo sa mga bagay na lalayo sa aming isipan sa inyo. Salamat po ng marami sa pagkinig sa aming mga dalangin. Hinihiling namin ito alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang part ko po para ngayong gabi ay magbigay po ng testimony tungkol sa prayer at panalangin. So, nung mga nakaraang buwan po, ako po ay nabigyan ng oportunidad na sumama sa isang mission trip doon po sa Palawan. Doon po, pumunta po kami sa isang unentered territory o virgin territory kung saan wala po ibang Adventist ang nakapunta. So, bali pagdating po namin doon, curious po talaga sila kung ano yung Adventist. Sa amin pong venue, nung amin pong chinek ang aming venue, ay nalaman po namin na ang iyong covered court na iyon ay katabi ng isang bahay ng isang taong umana. At tuwing gabi, may programa din ang bahay na ito. Bale, naglalamay po sila tuwing gabi. At dito ko po naramdaman na nung nagsimula po kami mag-test po ng audio doon po sa covered court, ay doon po natin naramdaman na parang ayaw nila kami doon. Bale, sabi po nila sa amin, Kuya, pwede po ba huwag na lang kayo mag-program? Kasi may programa po kami dito tuwing gabi. Bale, yung tatay ko po kasi namatay. Sabi po sa amin doon. At kami po ay pinagdasal po namin talaga ng mabuti. O, na Panginoon, pinadala niyo kami dito para na may rason. At hawakan niyo ang puso ng mga taong ito. At gabi-gabi po namin silang pinagpipray. At isang gabi po, ang naging title po ng aming programa ay Healing a Broken Heart o pagpapagaling ng pusong nasugat. Pagkatapos po ng programang iyon ay sa isang tabi po ay merong dalawang babaeng umiiyak. Dali-dali po namin silang nilapitan at sabi, Nay, okay ka lang po ba? Ba't ka po umiiyak? At doon po nalaman namin na kanilang kapamilya ang namatay. Na sobrang nakarelate sila na masakit talaga yung mga nangyayari, yung mga unexpected na mga nangyayari sa atin. Doon ko na nalaman na napakalakas talaga ng kapangyarihan ng mga panahon. Bago po ako magtapos, iniimbita ko po ang lahat na sumama sa United Prayer tuwing
tuwing 6:30 ng gabi dito, tuwing 6 o'clock ng gabi dito po sa PK Church. At bago po ako umupo, ay nais ko pong basahin sa inyo ang isang quote galing kay Ellen G. White. The greatest blessings that God can give to a man is the spirit of earnest prayer. All heaven is open before the man of prayer. The ambassadors of Christ will have power with the people after they have, with earnest supplication, come before God. Answers are to know there is Jesus.
Mga kapatid, naranasan niyo na bang mag-worry? Mag-worry sa mga bagay na hindi niyo alam. And then dahil sa inyong pag-worry, kayo'y naiinip na. Yung tila'y may pinapanalangin kayo. Tapos, sobrang tagal. Nag-aalala kayo kung sasagutin ba ito ng Panginoon. Tonight, mga kapatid, may kilala ako. Someone who is worried. And because of his worry, he become hopeless. And because of his hopelessness, he become impatient. Tonight, mga kapatid, bago tayo magsimula, tayo'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at sinasamba sa gabing ito. Nawa, Panginoon, Ikaw ang siyang manguna sa amin. Ibigay niyo po sa amin ng inyong Holy Spirit na siyang gagabay sa amin upang maintindihan ang mensahe sa ngayong gabi. Panginoon, kayo na po ang bahala sa amin. Sa gabing ito, mga Panginoon, naway amin kayong makilala. Ito po ang aking dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. He is Jairus, mga kapatid. I know someone of us kilala si Jairus at alam kung ano ang story ni Jairus. Pero sa gabing ito, mga kapatid, let me tell you about the story of Jairus and how he encountered Jesus in his life. If you have Bible with you, mga kapatid, please open it in Mark chapter 5, verse 22. Ang sabi po doon, behold, one of the ruler of synagogue came, Jairus by name. Mga kapatid, pag naririnig niyo pong salita na ruler of synagogue, or di kaya leader of synagogue, ano kaya yung inyong maiisip? Ano kaya yung nasa inyong isip while naririnig yung mga salitang iyon? Siguro, iba sa atin, nag-iisip na siya ay kilalang tao kasi leader eh. Or di kaya iba sa atin ay sinasabing may authority siya. Or di kaya yung iba ay sinasabing commander siya. Alam niyo ba, mga kapatid, nung time na humarap si Jairus sa malaking pagsubok ng kanyang buhay, ayun yung time na nasa bingit ng kamatayan ng kanyang anak. Pumunta siya sa kung kani-kaninong doktor, magagaling na manggagamot, pero no one, kahit ni isa sa kanila, walang kayang pagalingin ang kanyang anak. And then, one time, he heard about Jesus. He heard about kung paano magpagaling si Jesus ng mga tao. He heard about the miraculous na ginawa ni Jesus. And then he came. He went to Jesus. And then he asked Jesus, Jesus, come with me. Pumunta ka sa amin, sa aking tahanan, dahil ang aking anak ay nasa bingit ng kamatayan. And then, si Jesus ay hindi nag-atubiling sumunod at pumunta sa bahay ni Jairus. And then, habang papunta sila sa bahay ni Jairus, mga kapatid,
there is someone who interrupt Jesus. Sino kaya yun, mga kapatid? And then, Jesus stopped. Mga kapatid, kung kayo si Jairus, anong yung mararamdaman? Yung feeling na nasa emergency kayo. Yung feeling na kailangan nyo na talagang pumunta doon. And then, Jesus stopped. Tayo nga, mga kapatid, pag may inaantay tayo mga klase natin na mga kaibigan natin, halimbawa, kailangan na natin pumunta dun sa next class natin. And then, ang tagal naman ng classmate natin, yung kaibigan natin, naiinip nga tayo, di ba mga kapatid? How much more Jairus na isang commander, mga kapatid, sa malamang mga kapatid. He is impatient of delay. Sa gabing ito, mga kapatid, si Jairus ay hindi lang impatient ang kanyang nararamdaman that time, kundi pag-aalala rin. Pag-aalala na baka hindi niya na maabutan ang kanyang anak na buhay. And then, may biglang dumating, mga kaibigan. Isang tao na galing sa tahanan ni Jairus. And then, binalita kay Jairus ang nangyari sa kanyang anak. Jairus, yung anak mo, patay na. Minsan, mga kapatid, ganun din tayo. Nag-aalala sa mga bagay. Nag-aalala tayo kung paano bayaran ang tuition natin na sobrang laki. Minsan, nag-aalala tayo kasi di natin alam kung anong kakainin bukas. At minsan din naiinip tayo, mga kapatid, sa mga bagay na sobrang tagal dumating sa atin. Like we pray something to God na hanggang ngayon, pinagpe-pray natin at hindi pa rin dumadating. Yung iba sa atin, nananalangin na sana ma-promote na ako. Pero until now, hindi pa rin napopromote. Yung iba sa atin, humihiling na sana'y lumago ang aking negosyo. Pero hanggang ngayon, andito pa rin. Marami tayong hinihiling, mga kapatid. Marami tayong gusto. Pero until now, wala pa rin. Wala pa rin, mga kapatid. Pero alam nyo, mga kapatid, isa lang ang sinasabi ni Jesus nung time na narinig ni Jairus yung balita about sa kanyang anak. Sabi sa Mark 5, verse 36, "Do not be afraid, only believe." Kung sa Bisaya pa, mga kapatid, ayaw kahadlok, salig lang, mga kapatid. And you know what, mga kapatid? I realize when we trust and have faith in Jesus, we have courage. Courage to face everything. Courage to face our trials, our worries, our burden, mga kapatid. Kapag pala tayo, mga kapatid, ay may tiwala at pananampalataya sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng courage. Like He said in Joshua 1:9, mga kapatid, "Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged.
For the Lord, your God, will be with you wherever you go. Ang sarap ng promesa ng Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, I will be with you wherever you go. And then, hindi lang, mga kapatid, courage ang matatanggap natin sa Panginoon. Kundi, when we have faith and trust in Jesus, we have peace. Peace in everything, mga kapatid, sa lahat ng pag-aalala natin, sa lahat ng mga problema na dinadala natin ngayon, meron tayong kapayapaan sa Panginoon. And then, meron din promesa ang Panginoon, mga kapatid. Sa John 14, verse 27, sabi niya, Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Kaya, mga kapatid, tayo'y magtiwala sa Panginoon. Tayo'y magkaroon ng malaking pananampalataya sa Panginoon. Dahil lagi niyang sinasabi sa atin, bibigyan kita ng kapayapaan kung ikaw ay maniniwala sa akin at mananampalataya. At mga kapatid, hindi lang peace ang ibibigay ng Panginoon sa atin. When we have faith and trust in Jesus, we have joy. I know, mga kapatid, ang hirap maging masaya. Ang hirap maging masaya, Kuya din sa lana, no? Pag feel natin na ang daming problema. Di ba, Carl? Ang hirap maging masaya? Pag ang dami mong binibit-bit na problema. Pero, pag ikaw nga ay may pananampalataya at tiwala sa Panginoon, mga kapatid, ibibigay ng Panginoon ang kaligayahan na sa Kanya lang matatamasa. Alam niyo, mga kapatid, itong testimony na to, hindi ito yung testimony na piniprepare ko talaga. But, ang Panginoon ang siyang nag-lead sa testimony na to. Mga kapatid, while I preparing this sermon, naging impatient ako. Kasi itong sermon na to, mga kapatid, ilang beses ko siyang ni-revise, ilang beses ko siyang inulit-ulit na outline. And then, hanggang sa dumating sa puntong ito ang message na binigay ng Panginoon para sa akin, para sa inyo, para sa atin. And then, nung palapit na mga kapatid yung time na magsasalita na ako, grabe ang aking pag-aalala, mga kapatid. Yung kaba ng aking puso parang tugdudug, ganun. Ka-tindi. Pero, dahil sa Panginoon, mga kapatid. And kagabi, kung alam niyo lang, mga kapatid, ang struggle ko, iniyak ko sa Panginoon, mga kapatid. Sabi ko, Lord, di ko kaya. Di ko kayang magsalita. Kasi alam ko yung limit ko. Alam ko yung na I'm not deserving to share. Pero ang Panginoon, pinili ako. And then tonight, mga kapatid, I realize, pag tayo pala'y natatakot at isinurrender natin sa Panginoon, tayo magkakaroon ng courage. And kung meron tayong mga worries, mga kapatid, pinibigyan tayo ng peace ng Panginoon. At pag tayo'y minsay naiinip at nagiging impatient, pinibigyan tayo ng joy ng Panginoon. I hope, mga kapatid,
na sa gabing ito, ganun din ang inyong nararanasan, na magkaroon din kayo ng peace, ng joy, at courage na i-face lahat ng mga pagsubok na ating kinakaharap. Like Jairus, mga kapatid. Like Jairus. Na ganun ang binigay ng Panginoon sa kanya. At ganun din ang binigay ng Panginoon sa akin. At I assure you, mga kapatid, ganun din ang binibigay ng Panginoon sa inyo. Habang kumakanta siya. Dito lang po. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. For me it was in the garden. He prayed, not my will but thine. He had no tears for his own griefs, but sweat drops of blood for mine. How wonderful, how wonderful, my song shall ever be. How marvelous, how wonderful, my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows. He made them his very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. When with a ransomed in glory, his face I at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of his love for me. How marvelous, how wonderful, my song shall ever be. How marvelous, how wonderful, my Savior's love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Is my Savior's love for me.
How wonderful God's love for me. Mga kapatid, alam ko may iba't iba tayong dinadala. Iba't ibang pagsubok, iba't ibang burdens, iba't ibang worries. At minsan dahil doon, naging impatience tayo. Pero tonight mga kapatid, Jesus wants us to surrender ourselves at to have faith and trust in Him. Para tayo ay magkaroon ng peace, ng joy, ng courage to face everything. And you know what, mga kapatid? He did it. He did it at the cross. Para sa inyo, para sa akin, para sa ating lahat. Kaya tonight, mga kapatid, I have seen the Lord. I have seen the Lord who works in my life. I hope and I pray, mga kapatid, na makita nyo din ng Panginoon na siyang gumagawa sa inyong buhay. I invite you, mga kapatid, to pray. Please stand. Let's pray. Dear Father in heaven, Lord God, we praise you and we thank you for this wonderful evening that you have given unto us, dear Father. Lord, you know na may iba't iba kaming dinadala, nawa, Panginoon, sa gabing ito, while we are listening this message, naway magkaroon din po kami ng courage to face everything, to have peace sa lahat ng aming mga iniisip, at joy na sa inyo lang po namin matatamasa. Panginoon, amin pong sinusurrender ang aming sarili dahil alam po namin, Panginoon, na hindi po namin kaya. Hindi namin kayang mag-isa. Kailangan po namin kayo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanang nagawa. Ito po ang aking dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Is my Savior's love for me. How wonderful God's love for me. Maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong pagdalo sa ating pong first session ng ating pong Week of Prayer. Muli po mga kapatid, amin po kayong iniimbitahan na dumalo muli bukas at exactly 7 p.m. Mayroon po muli tayong second session. At
amin pong inaasahan ang inyong pong presensya at patuloy po nating suportahan ang programa po ng Puting Kahoy. Maraming salamat po muli at magandang gabi po sa ating lahat.